As I share the Word of God today, I want to share, as I mentioned a while ago, yung ilang mga experiences namin sa aming iglesia. At ang prayer ko po ay sana habang kayo ay nakikinig at nalaman nyo tungkol sa history ng aming iglesia, ay makikita nyo rin kung ano ang, parang kumbaga makikita nyo yung, parang ganun din ang dinaanan namin. Pagka ganito pala ang dinadaanan, dapat ganito pala ang response. So I hope yun ang mangyari no, na kung paano ako at ang church namin ay tinuruan kung paano mag-respond sa mga problemang dinaanan namin, hopefully, ganun din ang gagawin ninyo. And I also want to strengthen yung mga areas na nabasa ko sa inyong website, and I pray na parang siseryosohin nyo ito, na ito ay hindi lamang mga nakapost sa website. Ano nga pala ang tinatayuan natin? Bakit nga pala ganito ang tinatayuan natin and all of that, no? So again, may the Lord use itong message na to na maging blessing para sa inyong lahat. No? Now, this raises a question, itong aking nabanggit. No? How should we look back on 45 years of church history in a way that truly celebrates God's faithfulness? Ito yung binasa nating text eh. Diba? Sabi doon that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Okay, so we are celebrating the faithfulness, ang katapatan ng Panginoon. Pero how do we do that? Now many think, when you say celebrating God's faithfulness, it means only remembering yung blessings ng Panginoon, yung mga accomplishments natin nung nakaraan. Pero hindi yun ang tinuturo ng Panginoon Diyos kung paano natin dapat inaalala ang gawain ng Panginoon. Now, to celebrate God's faithfulness does not mean pretending that the past 45 years were free from trials, failures, conflicts, painful correction. Hindi ibig sabihin na yung bawat desisyon na ginawa ninyo ay laging tapat sa kalooban ng Panginoon. At hindi lamang natin pinag-uusapan, tulad ng nabibigyan ng diin, lagi, na ang successes, accomplishments, ito ay dahil sa ating pagsusumikap o dahil sa ating mga ginawa, kung hindi, ito ay dapat testimony sa kilos ng Panginoon Diyos. No? In fact, we often see God's faithfulness most clearly when we remember the times when His people were weak. Doon natin makikita yung katapatan ng Panginoon Diyos. Nung palpak tayo, nung nagkamali tayo, nung hindi tayo tapat sa Panginoon, patuloy tayong ginabayan ng Panginoon, inarrange niya yung circumstances ng buhay natin para magawa pa rin natin kung ano yung kanyang kalooban. So ito yung nagpapakita ng napakalaking awa at grasya ng Panginoon. Again, pag sinasabi nating grasya, undeserved favor. Pabor na hindi tayo karapat-dapat. So if we want to celebrate God's faithfulness rightly, we must remember, hindi lang yung mga masasayang mga panahon, kundi pati yung mga mahihirap, yung mga bagyo na dinaanan natin. No, we must recognize na anumang season ng buhay natin, ginagabayan tayo ng Panginoon, tinutuwid tayo ng Panginoon, pinipreserve tayo ng Panginoon, pinoprovide niya yung mga pangangailangan natin. And that is the reason why we turn to the book of Lamentations. No? Itong nakita natin sa ating opening passage. Ang Lamentations is a collection of 5 poems written in response nung bumagsak ang Jerusalem. No? Naglalament, nagluluksa yung mga tao. Kaya yun ang tawag doon. Hindi ko alam kung anong translation sa anong Lamentations sa Tagalog Bible. Pero nagluluksa sila. No? Yan yung ko doon. And then, hindi nyo masyadong makikita yan dito sa ibang translations kahit sa ESV. May bagong translation akong natanggap ng Bible, Legacy Standard Bible. Doon ko lang nakita na chapter 1, 2, 3, and 4, ano pala? Yung sunod-sunod na, kumbaga, yung 22 letters of the Hebrew alphabet, bawat verse, parang kumbaga, A, puro A, B, hanggang sa Z. Tapos gano'n din chapter 2. Ang chapter 3, puro tatlong verses, ganun pa rin. Chapter 4, balik na naman. Then chapter 5, 22 verses pa rin, pero hindi na sinunod yung alphabet ng Hebrew alphabet. No? So kumbaga, kahit na nagluluksa na dito si Jeremiah, maayos pa rin yung kanyang pag-iisip. Hindi yung tulad natin na pag-iyak, hindi mo na alam kung anong gagawin. Sisisipa ng ganito, pumupukpok ng ganyan, pinupukpok yung ulo niya doon sa
Hindi ganon si Jeremiah. Patuloy pa rin na ginagabayan siya ng Panginoon Diyos ng maayos dito. Now, again, ang tanong, bakit ito ang ginagamit natin na passage sa sitwasyon na tulad nito? No, dapat ito nagre-rejoice. Ito, galing sa isang sitwasyon na bagyo ang dinadaanan, wasak-wasak lahat ng lahat ng mga kamag-anak niya siguro, patay. No, nagluluksa yung mga tao. Ano nangyayari rito? Dito ang napakaganda, sa kalagitnaan ng ganong klaseng konteksto, biglang makikita mo dun sa halos gitna nitong letter na to, sabi niya, but this I call to mind, and therefore I have hope. Pagkatapos siyang daanan ng sunod-sunod, yung bigat ng kanyang puso, sinasabi, ganito ang nangyari, nalulungkot ako, pinepersonal pa niya yung sitwasyon nila ngayon. Pero sabi niya, but this I call to mind. Hindi ako nananatili dito sa problemang ito na dinadaanan ng aming buong bansa at pati ako. Sabi niya, ito ang inaalala ko. Tapos yun na tayo, verse 22 and 23. No, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon Diyos ay hindi nawawala. Ang kanyang awa ay hindi dumarating na natatapos. Sabi niya, lagi itong bago sa bawat umaga. Napaka-great ng inyong katapatan, Panginoon. O yan yung kanyang sinabi. So again, wala dun sa paligid ni Jeremiah ang nagbago. Ganon pa rin ang sitwasyon. No? Jerusalem was still in ruins, suffering was still there, at kung sino man ang taong, kumbaga merong dahilan para mawalan ng pag-asa, ito si Jeremiah. Pero ang nangyari dito kay Jeremiah, hindi siya kumapit sa sirkumstansya. No? Kasi kung sirkumstansya lang ang titingnan mo, talagang wala ka ng pag-asa. But then everything changes. Instead of allowing circumstances to control his thinking, Jeremiah deliberately brings to mind, inalala niya yung mga bagay na alam niya patungkol sa Panginoon Diyos. Hindi niya pinayagan na yung kanyang circumstansya, yung kanyang sufferings, ang maging huling salita sa kanyang buhay. So, ito na nga sabi niya sa Lamentations chapter 3 verse 21, inalala ko ito. Magandang reminder yan sa atin di ba? Pag may dinadaanan na tayo, alalahanin natin, teka muna, hindi natatapos ang lahat. Itong dinadaanan ko ngayon, parang naalala ko, dinaanan ko na to dati Pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. So ito yung ginagawa niya But this I call to mind. Inaalala ko to. And therefore, meron akong pag-asa. Hindi hopeless ang situation ko. Anong inalala niya? Ang Diyos ay tapat, the steadfast love of the Lord. Hindi nagbabago ito. Hindi natatapos ang kanyang awa. Bago ito bawat umaga. So, ito yung naging turning point ng book of Jeremiah. From sorrow, Jeremiah moves from sorrow to hope. Nagkaroon siya ng pag-asa. Again, hindi dahil nagbago yung kanyang suffering, but because God does not change. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. At ano naalala niya? The steadfast love of the Lord never ceases. He was speaking about God's faithful covenant love. Hindi naging faithful ang bayan ng Panginoon, but God remained faithful to His character and to His promises. No? Sabi dito, His mercies never come to an end. Yung compassion niya never run out. Oo, nagdidisiplina ang Panginoon. Lagi natin binabanggit, God is love. Yes, that's true. Pero wag nating kakalimutan that the loving God disciplines His children. O, di ba kayo pag namamalo ng inyong anak, hindi mo ako mahal. Hindi. Kaya mo siya pinapalo dahil mahal mo siya. Ayaw mong lumaki yung anak mo na ganito na lang mangyari na masisira buhay niya. Kaya mo siya dinidisiplina. Ang hindi nagdidisiplina ng kanyang anak, yun ang hindi nagmamahal sa kanyang anak. Yung lahat ng hingin ng anak niya, ano gusto, bilang mo, bigay na lang ng bigay, ayan, pag in-spoil mo yung anak mo, hindi mo mahal ang anak mo, sisirain mo buhay niya. No, so dito, sabi niya, His mercies never come to an end. They are new every morning. Hindi ibig sabihin na to na merong bagong klaseng awa bawat araw. It means that every day brings a fresh evidence of His compassion.
No, merong fresh evidence. Hindi yung ibang klaseng mercy yung papakita niya na new in the sense na, uy, bago ngayon, eto, may bagong t-shirt ako, uy, bago sapatos na naman. Hindi ganun ang ibig sabihin nito. Kundi, fresh evidence is the same unchanging love, pero ibubuhos na naman ng Panginoon Diyos sa atin na bago sa araw na yon. Great is your faithfulness. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan natin ang Panginoon dahil siya ay faithful. Pero hindi nagtatapos si Jeremiah doon. Sabi niya sa verse 24, he makes a very personal confession. Sabi niya, the Lord is my portion, says my soul, therefore I will hope in Him. Sa salita ng Panginoon, pag sinabing portion, a person's portion is his inheritance. Ito yung kanyang possession. Ito yung kanyang source of security. Ang Jerusalem has lost almost everything. Wala na ang syudad, the security is gone, yung circumstances nila was still painful, pero sabi ni Jeremiah, the Lord is my portion. Ulitin ko, He is my inheritance, He is my possession, He is my source of security. So ang kanyang greatest hope ay hindi yung kanyang circumstansya that could change immediately. It could change immediately. Ang hope niya ay ang Panginoon mismo. Kami, may bagong building kami, kagagawa pa lamang, kalilipat pa lang namin dun sa bagong building namin, kung yung mga nakakita sa inyo. But we know, nung nagkaroon ng mga lindol, ako iniisip ko, in an instant, pwedeng yung bagong gawa naming building, pag dumadating yung naghahatid yung mga taxi driver doon, nagugulat sila kasi dadaan ka muna ng iskinita. Pagdating mo doon, sabihin, may mall pala dito. Ganun itsura niya parang mall. Pero alam niyo, pwedeng in an instant, pag tumama ang 7.5 na bagyo doon, mawawasak yun. One time, ganun na nangyari, lumindol, nagsisiyar ako na timing, hindi lang ako makalabas kagad dahil nakababa yung dahil nakaupo ako doon. Pero, pwedeng in an instant, giba lahat yun. Ibig ba sabihin, tapos na? Hindi. Kaya nga sabi niya dito, the Lord is my portion. Siya, hindi yung building, kundi siya. Dahil sa totoo naman, mawala naman talaga ako sa mundong ito Ilang taon na ako, magsi-64 na ako ng November matay naman talaga, nakakaramdam na ako ng kahinaan. Marami dun may ilan sa mga kasamahan namin dun sa organization sa CCM. Namatay na yung mga nauna, nung pandemic, 2 namatay, taga Mindanao. Iniisip ko nga, 3 kaming taga Mindanao, ako na siguro susunod dito. Mawala lahat ito at darating yung time, gigibain naman lahat ng ito Hindi man to permanente. So, sino ang permanente? Ang Panginoon. He is my portion. Therefore, I will hope in Him. Hindi yung, I will hope in my car. I will hope in my house. I will hope in my money in the bank. Naku, ang dami-dami mong nakalagay na pera doon sa bangko. Biglang sasabihin ng bangko, hanggang 1 million. Talagang titiyakin namin, hindi mawawala. 20 million yung pera ko sa bangko. Hanggang 1 million lang pala. Diba? Hindi mo yun ang pag-asa natin Pag-asa natin ang Panginoon. This is the reason why Lamentations 3 is a fitting passage para dito sa 45th anniversary ng Kalulot Baptist Church. Hindi sinulat ng Panginoon itong passage na to patungkol sa inyong iglesia. But the God in whom Jeremiah placed his hope is the same God you worship today. Yung Diyos na sinamba nila sa kalagitnaan ng ganong klaseng sitwasyon ay ang Diyos na sinasamba natin ngayon sa magandang sitwasyon natin. 45th anniversary, wow, praise God. Ang sarap ng pagkain, enjoy tayong lahat. Pero hindi lang yung time na yun. Kahit na bumagyo, binaha, lumindol, ano man ang mangyari, siya pa rin ang ating pag-asa. And so today, we're not mainly celebrating kung ano ang na-accomplish ng Kalulot Baptist Church. We are celebrating what God has graciously done among you. Tulad ni Jeremiah, you are called to remember who God is, trust in His unchanging character, and place your hope in Him as you move into the future. So, I want to encourage you in 3 ways to respond dito sa katapatan ng Panginoon. 3 bagay. Number 1, remember the history of Kalulot Baptist Church.
No, by calling to mind, ano ba ang ginawa ng Panginoon? Secondly, relay to the next generation who God is and what He has done. And then ikatlo, renew your commitment to guard and practice the truths that God has entrusted to you. No, tatlong R. Remember, relay, renew. No, so pag sinasabi natin, oh, thank you Lord, we celebrate. Hindi lang natin sineselebrate na ngayon na nagkakantahan, nagtatalunan, nagsasayawan, nagpapalipad ng mga balloons or whatever. Hindi lang yon. Kasi ano yun? Di isang araw lang yan, tapos na. Next day, balik na naman sa kung ano-ano. Hindi. Ito, we must remember, we must relay, we must renew. So let's start first with remembering. Remember the history of Kalulut Baptist Church. 45th anniversary ninyo ito eh. So alalahanin niyo to. Now the turning point, as I said dito sa Lamentations chapter 3 comes when Jeremiah says, "But this I call to mind." Dito yung turning point eh. Puro problema yung binabanggit niya eh. Dinidescribe niya yung circumstance, yung dinadaanan niya eh. Pero sabi niya, ito ang aking aalalahanin. Therefore, I have hope. Kaya ako may pag-asa ako. No? Yung circumstance na, ulitin ko, hindi nagbago, pero sinadya niya, he deliberately chose to remember what was true about God. Ano ang mga bagay na totoo patungkol sa Panginoong Diyos. At inalala niya ang steadfast love ng Panginoon, ang unfailing mercy niya, ang great faithfulness niya. In the same way, as you celebrate itong 45th anniversary ninyo as a church, you need to stop and remember what God has done among you. Hindi nyo inaalala na i-glorify ang inyong sarili at pretend na lahat ng desisyon nyo ay naging tama. You remember the steadfast love, the mercy, the faithfulness of God throughout your history. Now, alam nyo, bago ako dumating dito, binisita ko yung inyong church website at tinignan ko yung inyong history. Kalulut Baptist Church began through the ministry ng mga American missionaries who came to Barangay Kalulut in 1960 to teach the Word of God. In the years that followed, the Word continued to spread through faithful believers who opened their homes, gathered their families, and studied the Scriptures together. Yung iba sa inyo, naabutan siguro yon, no? You remember yung mga tahanan kung saan ginawa yung mga Bible study. Naalala nyo yung mga boses ng mga taong nagpe-pray. Naalala nyo yung behind the scenes na sacrifices na ginawa ng ibang mga tao. You remember yung joy of seeing the congregation gather dun sa unang building ninyo in 1981. Kung ano yung akala nyong maliit at that time, it was actually the beginning of something God was building. And through the years, nakita nyo how the Lord provided yung mga places to meet, yung mga pastors to shepherd the church, yung mga leaders na nag-serve, yung mga ministries na dinala yung ebanghelyo sa mga bata, yung mga young people, yung mga pamilya, yung mga nearby communities, and perhaps even sa prison or whatever. And some of you, hindi lamang ninyo narinig yung mga kwento na yon, you lived in that or in those situations. You prayed, you gave. Yung mga iba talagang ang lalaki ng binigay. You served, you taught, you visited, you built, you preserved, you persevered. Ginawa niyo lahat yun. Dumaan kayo sa mga difficult seasons. May mga kwentong sinare sa amin tungkol sa mga dinaanan nyo ng mga bagyo. During the pandemic, when the church could no longer gather as usual, preserve ng Panginoon yung inyong fellowship. Ang dami pang mga bagay na ginawa ng Panginoon sa inyong kalagitnaan. And then, nung meron kayong mga dinadaang problema, dinala ng Panginoon Diyos si Pastor Franco. What a blessing. Nagkukwento siya kanina, kinukwento ni Sister Pao kung ano yung mga ginagawa niya, mga bagong nangyayari dito. Sabi ko, praise God, buti na lang ikaw naging pastor dito. So, ang ganda. So, this celebration is more, not so much about dates or buildings or programs or accomplishments. It is God
na nag-arrange sa mga circumstances na to. Ang Diyos na nag-preserve sa inyo. Ang Diyos na naglalagay ng mga tao. Ang Diyos na kumikilos sa inyong kalagitnaan. And so, we must remember that. Aalalahanin natin yon. Now, we must remember that etong remembering na to, is a biblical practice. Sa Joshua chapter 4 verses 5 to 7, meron tinatawag na stones of remembrance. 12. Pakinggan yung kwento doon. Joshua chapter 4 verses 5 to 7 nakalagay, "And Joshua said to them, Pass on before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan," sa Jordan River, "and then take up each of you a stone upon his shoulder." May batong dadalhin sa kanilang mga balikat. "According to the number of the tribes of the people of Israel." 12 tribes "That this may be a sign among you. When your children ask in time to come," pagdating ng panahon, magtatanong ang inyong mga anak, "Ano ibig sabihin nitong mga batong ito na pinagpatong-patong 12? What do these stones mean to you? Then you shall tell them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord." Nung itatawid namin dito sa ilog na to, itong ark of the covenant, na-split yung river. Aba, nahati, nakatawid tayo. Nagbabaha nung time niya, ang laki-laki, ang taas-taas ang tubig, nakatawid tayong lahat. Tapos, when it passed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. So, these stones shall be to the people of Israel a memorial forever. Dahil yung mga batong yun, galing yun doon sa ilalim ng ilog na yun eh. Doon nila pinagkukuha yung mga bato eh. Kaya sabi ng mga bata, "Ano na nga, saan galing yan?" "Doon yan galing sa ilalim, anak." "Bakit 12? Kasi yung 12 tribo natin, mga anak, dito tumawid tayo." "Ha? Tumawid tayo?" Sabi mo nalang hanggang dito, hanggang doon yung river. "Paano natin nagawa yan? Nagbangka kayo?" "Hindi, lakas-lakas ka ng agos ng tubig ng time na yan eh." Pero dahil sa Diyos, nahati ito. O yan yung sinasabi nila. No, pinapaalala nila sa kanilang mga anak itong mga bagay na ito. So, according to, we move on dito sa Joshua chapter 4 to verses 23 and 24, yung memorial na yun, yung mga bato na yun, had two purposes. Una, that all the peoples of the earth would know the power of God's hand. Buong mundo makakaalam. Pero ang pangalawa, that Israel would fear the Lord forever. Yun yung purpose ng Panginoon eh. Kaya dapat ito nandito para makita ng mga tao na talagang buhay ang Diyos. Paano nila natayo yan? No? Tapos, yung mga tao, mga members, magkaroon ng takot sa Panginoon. So, ang mga bato na yon were not intended to glorify Joshua or Israel. They bear witness to what God has done. Yung command na binigay ng Panginoong Diyos to Israel, it was to Israel, not to the church, no? Pero yung lesson na pinapakita doon applies to us as well. Yung mga bato ngayon look backward to what God had done, but they also were intended to speak forward to generations who had not yet seen it. Now, in the same way, when you look back over the history of Kalulot Baptist Church, do not make it an exercise in nostalgia or human praise. Huwag niyong alalahanin na ito kasi kami. Hindi kami. Hindi ito ginawa namin, kundi itong ginawa ng Panginoon Diyos. Di ba? Masasabi ba ng mga Israelites na ito ginawa namin, kaya may mga batong yan. Nagharang kami, gumawa kami ng dam dito, pinaayos namin ito, pinatawag namin ng DPWH. Walang mga ganun eh. Hindi sila gumawa nun. Ang Diyos ang naghati nun. Milagro yun. So your history is a testimony to God's guidance, His protection, His correction, His grace. Now, I don't really know. Hanggang doon lang ang konting napaka-limited na knowledge ko. Yung nakisa ko lang sa website nyo, very general naman siya. Hindi man to isang libro ng history ninyo. Pero, although I do not know, dahil di ko alam, what I want to do is, I just want to share kung ano ginawa ng Panginoon Diyos sa amin, and then somehow, makita nyo rin, ganito palang ginawa ni Pastor nung kanilang anniversary. Maybe this is also something we can do sa ating kalagitnaan, no? Okay, so I think
yung mga panahong ganito, we must always ask ourselves, paano tayo ginabayan ng Panginoon? Paano niya tayo kinorekt? Paano provide ng Panginoon ng ating pangangailangan? Paano niya pinakitang grasya niya sa atin? Now, let me share with you yung history. Kasi this is something I shared 2 Sundays ago, 30th anniversary ng church namin. Pero actually, it was even more. 1989 pa ako nandun, pero yung naging solid Deo Gloria, 1996 lang. Kaya ginawa na lang namin 30. But I shared with them, dahil yung iba hindi nila alam sinabi ko sa kanila na hindi yun ang simula natin Yung ministry na ngayon ay tinatawag na SDG or Solid Deo Gloria Christian Church ay nagsimula noong 1989 bilang, pangalan namin doon, Bread of Life Christian Fellowship sa Davao City. From 1989 hanggang 1996, ang congregation namin was connected dun sa Central Church sa Quezon City. Noong time na yon, yung kinabibilangan namin na church na sabi ko nga, ito na yung, I think, one of the fastest growing charismatic churches noong 1980s and 1990s. Pag binanggit mo yung pangalan ng pastor namin noon, talagang, invited nyo siyang mag-preach. Talagang manghang-mangha sila. Pagka pumila doon sa sinihan na ginagamit namin na hindi na ginagamit as a movie house, pero noon, ang haba ng pila doon sa labas. Parang, bakit ang dami-dami mga tao? Ganun karami mga tao noon. Now, ang problema, ang aming relationship with them was only from 1989 to 1995. Pagdating ng December 20, 1995, nagkaroon ng turning point. Dahil yung senior pastor nung Quezon City Central Church ay nag-introduce na isang philosophy of ministry na tinawag niyang the new paradigm. Ito ay nag-focus dun sa mga problema ng Pilipinas in the areas of economy, moral, and social problems. At yes, totoo itong mga problemang ito, and Christians should be concerned about them, pero ang salita ng Panginoon, mas malalim ang problemang tinitingnan. Hindi masyadong yung wala kang pera, hindi masyadong yung mga panlabas na mga bagay nito, pero Scripture teaches that humanity's deepest problem is sin. Yan ang malaking problema, pinakamalaking problema natin, kasalanan, yung rebellion natin against God. And that we are tayo ay nasasailalim sa puot at galit ng Panginoong Diyos apart from Jesus Christ. Again, ang problema ng marami is, grabe kasi yung gobyerno grabe kasi yung gumawa ng mga dams, nasira kagad pagdating ng ulan, ano tayo, so galit na galit tayo dun sa mga personalidad at dito sa mga agencies na ito. So feeling natin, dapat palitan na yan, dapat i-impeach sa ganyan, dapat manatili yan sa ganyan, dapat si ganito. Puro yun na nasa isipan natin. Hindi yun ang main problem natin. Ang problema natin, iba nga, galit sila sa lahat ng ganon. Gusto lang ayusin yung relationship pero nakalimutan nila yung vertical relationship. Puro horizontal lang. Kahit na okay ang relationship mo sa isa't isa, pero hindi mo lang na-realize na ang puot, ang galit ng Panginoong Diyos ay nasa sa iyo kung hindi ka lumalakad ng perpekto. Alam niyo ba na yun ang standard ng Panginoon? Sabi ni Jesus Christ, be perfect as your heavenly Father is perfect. Akala ng tao, mabait naman ako. Siguro mapupunta ako doon sa langit. Kausap ko yung taxi driver nung papunta kami dito, nag-share ako sa kanya. Tinanong ko sa kanya, paano mo alam na makakapunta kang langit? Nag-i-score ako, parang kumbaga, binibilang niya yung score niya na ganito. Sabi ko, kakamali ka doon. Ang problema natin, kinukumpara natin ang sarili natin sa isa't isa. Sabi ko nga, siguro ikaw mas mabait ka pa sa akin Pero yung ba standard ng Panginoon? Hindi yun Ang standard ng Panginoon Diyos siya. So kung ako, titingnan ko yung iba, sabihin ko, mapupunta ako ng langit, mas mabait ako sa Kanya Problema mo, standard ni Lord, be perfect as your heavenly Father is perfect. Tinanong ko siya, ikaw ba simula nang nagkamalay ka na nagawa mo perfectly yung dalawang summary ng command ng Panginoon, you shall love the Lord your God with all of your heart, mind, soul, and strength, and you shall love others as you love yourself. Napangiti siya. Alam niya, hindi bagsak siya.
So, eto ngayon, ganun ang nangyari doon sa aming pastor, na wala yung kanyang pananaw doon. Ang tingin niya, problema kasi ng kwan, kaya pagka nagpipreach siya, laging parang galit. Galit sa gobyerno, ganyan-ganyan. Pero hindi, nawala na yung proclamation ni Jesus Christ at pagtawag sa mga tao to repent of their sin and to put their trust in Him. Pakinggan nyo, yung kanyang mensahe noong December of 1995. Ito ay galing doon sa isang recording na preserve namin sa cassette tape. Cassette tape. Ewan ko, nakakita na kayo nun. Anyway, ito sabi niya, pakinggan nyo. Kausap niya mga pastor, parang pastors convention ito, under ng mga pastor niya, ang daming mga pastor. Sabi niya noong December of 1995, by the way, that's the reason why I'm not in the pastorate. That's the reason I'm not wearing a barong. Pati passport ko, papapalitan ko. Papalagay ko, human resource consultant. Hindi siya pastor, yun ang siya. Human resource consultant. Why? Kayong mga pastor, you pastors, you cannot reach a big field. I can. Why? When I talk to a company, they can require all their people to attend because it is business. It is not religion. You will not see prayer, but you will see prayer. You will not see the Bible, but you will see the Bible. I will not quote the Bible, not even once. Kanya, hindi ako pastor. I'm a human resource consultant. And I will talk about nothing but values. Kasi ang punto ko, I am here just simply to show you a better life, not to get you into my church. Wow, parang sabi mo, okay, very wise. Hindi. Itong mga instructions na to made one thing clear. Moral improvement and social influence were beginning to replace the open proclamation of Christ and His gospel. Nagiging ganun na yung focus eh. Importante maging mabait kayo. Importante gayahin nyo si Matsushita. Yun ang mga inaano niyang mga kwan. Dapat gayahin nyo yung coach ni Michael Jordan. Ganito mga... Puro yun ay naging focus na wala na si Jesus Christ. Now again, hindi natin sinasabi na dapat ang mga Kristiyano should not promote integrity, that they should not be doing responsible business, that they should not love the country. No, we should care about those things. Pero hindi yun yung priority natin. Magiging resulta yon pag binago na tayo ng Panginoon Diyos at submitted yung buhay natin sa Kanya. Hindi yung inuuna natin yan, kalimutan natin ng Panginoon Diyos. Importante itong problemang dinadaanan natin ngayon. Importante yung visible results, hindi yon. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 1:18, the word of the cross is foolishness to those who are perishing. Pero mo nagdurusa yung mga tao, tapos ang ipopromote mo na katuruan, itong tagapagligtas na pinako sa krus. Ano ba yan? Di ba? Pero yun ang solusyon ng Panginoon Yun yung paraan para maligtas tayo Yun yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos para sa ating kaligtasan. Ano sabi ni Pablo? I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. Yun ang magdadala ng kaligtasan sa atin That is why we must be faithful in preaching the word. We must expose sin. We must proclaim Christ. We must call people to repentance and faith. Kahit na i-reject pa nila yung mensahe natin, we have to share it with them. Now, dahil dito sa new paradigm na to, which talagang nakita namin, this was a serious departure from biblical ministry. 8 dun sa 12 members ng National Ministerial Board. Wala pang G12 noon. So it wasn't about the G12. Pero kami na, kasama ko dun sa 12 noon, pero 8 kami humiwalay. Una ginawa namin, gumawa ko ng position paper, kahit na hindi ako masyadong kwan, pero may mga kasama kaming mga pastor na mga Ateneo professors, so tumulong, i-edit yung sinubmit namin yon. Ang tingin ng leadership nun, hindi, walang issue tungkol sa doctrine, walang issue dito sa philosophy of ministry. Issue dyan, relational issue lang ito. Pero hindi yon, hindi lang nakikita yung nakikita namin. And so finally, in May of 1996, kaming 8, humiwalay kami dun sa Central Church, and then nag-resign kaming lahat. Hindi pa bigla-bigla yung resignation namin.
Ang tagal naming inupuan yon, pinag-pray namin, pinag-usapan, kinausap yung mga elders, kinausap mismo yung pinaka-senior pastor doon, but he was not willing to listen. Parang feeling niya, hindi na makikinig yung mga tao pag ikaw magpe-praise the Lord, praise the Lord. Hindi ka nare-respetuhin pag may dala kang Bible. Hindi na mag-work ka ngayon. Kailangan ngayon mayaman ka. Kumbaga kailangan maganda kotse mo para pakinggan ka. Kailangan maayos ang ano mo. At mga signature jeans ang kuan mo para pakinggan ka. Pero pag ang suot mo lang, tapos nagpe-preach ka ng Bible wala, hindi ka pakinggan ngayon. Parang yun ang binibigyang diin. And so when we celebrated yung 30th anniversary namin, I reminded them noong situation na yon, bakit kami humiwalay dun sa dati naming church. And then, tanong, paano tayo naging Soli Deo Gloria? Dahil after nung separation na yun, as I was praying, asking the Lord, Lord, ano pa magiging direction nyo? Ano magiging pangalan ng church namin? Well, the Lord reminded me of yung phrase na yon, Latin phrase, Soli Deo Gloria, which means to God alone be the glory. Ito ay galing dun sa 5 tinatawag na 5 solas of the Protestant Reformation. Now, the reason why Soli Deo Gloria ang na-impress sa aking puso, dahil itong 5 slogans na to during the 16th century, ang context nito kaya lumabas yun, although hindi naman perfectly na nandun yung 5, pero yung mga naka-imbento talaga nung 5 na yun, lagi nilang binabalik doon sa setup na yun, na kung saan yung mga Protestants separated from the medieval Roman Catholic system. And so, this would remind us, yung Soli Deo Gloria will remind us, itong dinaanan natin. Kaya tayo humiwalay dahil dito sa false doctrine and wrong approach in ministry na pagtalikod sa Ebanghelyo. Kaya tayo humiwalay doon. And then at the same time, Soli Deo Gloria reminded us na ang lahat ay dahil sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbukas ng aking isipan at nag-isipan ng mga kasama naming mga pastor. Ang Diyos ang nagbukas ng isipan ng members ng aming church para makita nila, oo nga no, hindi yun ang Ebanghelyo. Oo nga, dapat ito ang priority natin. So what our history should produce? Ano dapat na po-produce ng history natin? So, what should our history produce? First, it should produce gratitude. Dapat nagpapasalamat tayo how God opened our eyes, how God guided us, how God corrected us, how God preserved the gospel among us. Alam niyo, may nangyari nga doon sa dating church namin. After 20 years, merong isang youth noon na babae na 20 years after we left, parang nakikita niya, parang may problemang ito. Kasi patuloy na tinayuan na nung dating church namin yung New Paradigm Hanggat sa hindi nasasanay yung mga tao, ewan ko, itong babaeng ito na isa sa mga leaders nila doon, siguro nakakarinig ng mga maayos na mga turo nila MacArthur, R.C. Sproul, at ng iba. Sabi, hindi, may mali dito. So, in the end, humiwalay siya. And then nakita niya yung position paper na ginawa ko. Parang sabi niya, tama kaya pala umalis itong mga dating mga pastor, itong dahilan. Parang kitang-kita niya ngayon, tama pala, ito pala dapat ang Ebanghelyo, ito pala dapat ang tinatayuan natin na sinasabi ng salita ng Diyos, hindi itong takbo ng New Paradigm ngayon. So, it should produce humility because it was the Lord who opened our eyes and opened the eyes ng babae na yon. Kaya siyang humiwalay. Now, similarly, ganun din dapat kayo. Tingnan ninyo yung history ninyo at isipin nyo, bakit nangyari ito? Bakit umabot tayo ng 45 years sa ganito? Ang dami nating mga bagyong didaanan. Merong mga ilang taon na posibleng ganito na naku, siguro pag nagpatuloy tayo sa ganon, baka ganito na nangyari. May building nga, pero hindi klaro ang Ebanghelyo. Hindi maayos ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Enjoy na lang tayo. Uma-attend na lang tayo dahil enjoy yung fellowship Puro fellowship na lang. Di ba? Hindi pwedeng ganon Ang tinatayuan natin, Ebanghelyo Ang tinatayo natin, ang krus ng Panginoong Jesus. So kailangan aalalahanin natin yan. And with all of that, we would say, wow, kung hindi dahil kay Lord,
kung hindi niya inarrange itong circumstances na to, naku, ano na lang mangyari sa atin after a few more years? Di ba? So that should be our focus. Tingin natin ang Panginoon. Kaya nga kami, alam nyo ginawa namin, on our 30th year, nung culmination namin ng aming anniversary, nilagay namin itong gumawa yung isang elder namin ng mga picture to show yung history. Ewan ko, nandito na yan. Can you post that? Ito, yung, kung saan nakatayo yung family ko kanina, bago lang yun ang picture. That was just 2 weeks ago eh. So, naglagay dito sa malaking wall namin, siguro yung wall na yun, from there up to, from here siguro up to here. Tapos yan, nakalagay dyan yung history namin. Yan ang naging memorial stones namin. And pagka pupunta sila makita, ito pala noon. Ganito pala, ganyan pala, ganun pala. So you must remember your history. But it is not enough to remember your history. Remember what God did during yung mga stages na yon sa inyong buhay. Para pag tinanong ng inyong mga anak, what do these stones mean? Bakit? Ano ibig sabihin nito pa? Bakit may ganito? Yung picture may kita. Ganito lang pala yung building natin. Bakit ganito na building natin yan? Ganito pala tayo noon 45 years ago or 30 years ago. Anak, kasi ganitong kwento dyan eh. Sasabihin nyo sa inyong mga anak. Sasabihin nyo sa bagong generation. No, ako, ganun na nangyari. Parang it suddenly dawned upon me, 30 years is one generation. Kailangan, pawala na kami dito sa mundong ito. Dapat yung next generation ng SDG, nalalaman nila tong kwentong ito. Dapat tinatayuan nila ito. So, yun yung una. Okay? We need to remind them etong history. Remember etong history na to. Remember the history ng inyong iglesia. Let me go to the next R. Ano yung susunod na gagawin nyo? Relay to the next generation who God is and what God has done. So more than names, more than dates, more than buildings, more than stories, dapat malaman nila sino ang Panginoong Diyos, anong ginawa niya, bakit siya lamang ang source natin ng ating pag-asa. Now, Psalm 78 develops itong responsibility na to. Dun sa original setting ng Psalm 78, it commanded that Israel pass on both God's mighty works and His revealed commands to the next generation. Tingnan niyo sabi ng Psalm 78 verses 4 to 8. We will not hide them from their children, but tell to the coming generation, tingnan niyo ang papakita nila, the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders He has done. He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers to teach to their children, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children, so that they should set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. And that they should not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation whose heart was not steadfast, whose spirit was not faithful to God. Tingnan niyo ang connection ng Lamentations, ang connection nito with Lamentations 3. Jeremiah deliberately called to mind, inalala niya what he knew to be true about God, and yung pagkakaalala niya na yon gave him hope. Sabi niya, I will call this to mind and therefore I have hope. Dito sa Psalm 78, ang utos ng Panginoon Diyos sa kanyang bayan at ang command niya sa kanila is to tell the next generation tungkol sa ginawa ng Panginoon at tungkol sa kanyang salita so that they will set their hope in God. Yun na naman. Ang purpose is so that they will set their hope in God. So again, etong ginagawa natin ngayon, itong remembering the history is not simply to preserve your history, it is to remember what God has done so that we and those who will come after us will trust Him, will obey Him, will place their hope in Him, and we will remember God's works should lead us to trust Him and His character.
So, wag lamang nating i-preserve yung history, kundi tingnan natin ano ang ginawa ng Panginoon Diyos dun sa mga stages na yon at i-relay natin yon sa susunod na generation. So, ano ang responsibility ng older generation? Kung kayo ay kabilang dito sa older generation, here are the things you need to pass on to the next. Tell them how God preserved your church. Yung mga times of uncertainty, paano kayo sinustain ng Panginoon? Yung mga time na may bagyo, yung mga time na nagkamali kayo, yung mga time na paano kayo kinorek ng Panginoon Diyos. Next, tell them how God provided. Paano nag-provide ang Panginoon Diyos ng lugar for you to gather? Paano nag-raise ang Panginoon Diyos ng mga pastors and leaders? Paano nag-provide ng mga faithful members ang church nyo para may mga mag-pray, para may magbigay, para may magturo, para may magbisita, para may mag-serve? So tingnan nyo how God provided for all of these. Focus ay ang Panginoon Diyos. No? Tell them how God strengthened CBC. Paano ginamit ng Panginoon Diyos ang kanyang salita para palalimin ang inyong convictions? Paano nag-mature ang mga kapatiran? Paano nagpalawak ang inyong witness to others? Paano nyo naintindihan na dapat ang scripture, ang ministries nyo should be guided by scripture? That it should be centered upon Jesus Christ. That you must be dependent upon the Holy Spirit. Ano ginawa ng Panginoon? Yun yung sinasabi ko doon sa aming church. Naalala ko noon, ano ginawa ni Lord, no? Sa akin. Halos every year, pag meron kaming pastoral conference doon sa binabanggit kong dati naming church, lagi akong pumunta doon sa aming pastor at sinasabi ko, Pastor, magre-resign na ako. Ba't ka magre-resign? Hindi, exposure lang ang kailangan mo. Sunod-sunod dyan, siguro for 4 years, every year, tuwing may pastoral convention ako, yun ang sasabi ko, magre-resign na ako. Tapos finally, napunta ako ng Surigao, dito sila sa Quezon City. Nung nandun ako, nalulungkot na naman ako. Sabi ko, buti pa sila doon. Lagi nilang kasama yung pastor namin. Inggit na inggit ako doon sa mga nakakapalibot sa kanya. Ako, ilang mga binabasa kong mga libro, kina Martin Lloyd-Jones, kina John MacArthur, lalo na yung kay Martin Lloyd-Jones, yun na nabasa ko. Pero sa kanila feeling ko, buti pa sila kay ganito na lead pastor, yun na nakakasama. And then may time pa, pipila ako doon sa PTNT, tawagan sa telepono, noon ganon. Hindi cellphone at nakikita mo video. Wala. Pipila ka ng 4 na oras para makatawag ng ilang minuto. Ang mahal pa ng bayad. So maghintay ako doon sa PTNT. Pag nakontak ko na yun, ayun na naman ako. Inis na yung pastor ko doon sa akin. Alam niyo, finally, may sinabi siya na ang intention niya, insultuhin ako. Kung parang pukpukin ako sa ulo. Sabi niya sa akin, bakit? Wala bang Holy Spirit dyan? Naku, maniwala kayo. Yung tono nun, parang ganon. Pero sa akin, yun ang pinakamagandang counsel na narinig ko sa kanya. Sabi ko, nga no, wala bang Holy Spirit dito? Meron bang Holy Spirit dito? Parang naiba yung focus ko. Imbis na siya. Parang, yes, may Holy Spirit dito. Lord, yes, sa inyo ako magde-depend. Yes, Lord, sa inyo ako. Kayo magagabay sa akin, tutulong sa akin. Di focus lang ko sa study. Move forward. December 1995, gathering ng pastoral ministry na yon. Eto na, inintroduce na niya yung new paradigm. Sa tingin ko, hindi sa tinataas ko sarili ko. Again, I'm just trying to show kung paano gumalaw ang Panginoon. Nung una niyang inintroduce yun, nag-CR kami nung isang pastor namin. Sabi ko sa kanya, Mel, narinig mo yung sinabi ng pastor natin? Sabi ko, mali yun. Habang nagsi-CR kami, tingin siya sa akin. Sabi niya, anong problema doon? Hindi mo ba narinig? Tapos for quite some time, kinakausap ko yung mga sabi ko, mali yun yung paradigm. Hindi lang ako maintindihan. Ang tanong, paano ko nakita na mali yun? Tingnan niyo, si Lord ang naghiwalay sa akin upang hindi ako lagi na-expose sa kanyang tinuturo. Nandun ako sa Surigao. Nandun ako, binabasa ko si Lloyd-Jones. Tinitingnan ko mabuti, eto pala yung ebanghelyo, ganon. Aral ako na pray, Lord, thank you. Ito pala, dapat ganito, dapat importante si Jesus, dapat kahit ano pandaanan mo. Kaya nung inintroduce na yon,
Kitang-kita ko as black and white. Yun yung sinasabi ko. Papasa mo yan, sabihin mo sa anak mo, alam mo anak, ganito ang ginawa ng Diyos. Akala ko nung una, parang, buti pa kayo, nakakainggit ako, layo-layo ko dito. Yung pala, yun ang paraan ng Panginoon para turuan niya ako. Yung akala kong hindi maganda, yung akala kong nakasira ng buhay ko, nasabi, Lord, hindi anak. Gagamitin ko yung experience mo na yan para sa tamang panahon, ito mangyayari. And it was a blessing. Kasi similarly, ganun din, pag nag-share ako, parang alam nila, yung pag merong alam kong hindi tama, I would mention it on radio. A few days ago, nagulat ako nung nagdadrive kami ng wife ko papuntang hospital para magpaano. Hindi ako nakikinig sa sarili kong Pero nung narinig ko yung programa, may mga binanggit akong gano'n. Sabi ko, sino kaya ito? Biglang nadulas yung hindi tinanggal ng editor namin. Yan si Kibuloy. Ganito. Oh, yan. Tapos after a few days, eto na, mababalitaan natin tungkol kay Kibuloy. Kung may nagalit man sa akin noon, siguro sabihin, mukhang tama yata yung sinabi ng pastor tungkol dun sa kay na yan. Again, eto yung sinasabi ko, this is how God moves in circumstances, how God arranges things, how God sometimes would allow you to go through suffering, through pain, through loss, not realizing, ginamit pala ni Lord John. Parang Joseph yan Di ba? Nawala siya sa kanyang pamilya, hiniwalay, ganun-ganon. Hindi niya naman kasi alam ko ano mangyari in the future. For 12 years, inaayos na niya buhay dun sa bahay ni Potiphar. Biglang, eto yung asawa ni Potiphar, tinukso siya. Sabi niya, hindi ko gagawin niya. Ayoko magkasala sa Diyos. Nakulong. Pero ibig sabihin, Lord, ba't ganito? Inaayos ko na ngayon na nakulong pa ako. Mamaya, umangat na naman siya dun sa loob ng kulungan. Biglang, nakulong din yung dalawang leader ng Pharaoh. Siguro tataka siya, ba't ako nakulong? Ang ganda na ng ko doon. Ano nangyari sa akin? Biglang nagkaroon ng dreams yung dalawa. Pinaliwanag yung isa, babalik ka doon sa trabaho mo. Ikaw, mamamatay ka. Sinabihan niya yung mabubuhay at babalik sa trabaho niya doon sa Pharaoh. Please pagdating mo doon sa Pharaoh, pakisabi ako, pakibanggit para makaalis ako dito sa kulungan ito. Kasi ganito ang nangyari. Ano ang nangyari? Nakalimutan siya ng 2 taon. Naalala lang siya nung tao, nung nanaginip din si Pharaoh, tapos sabi nung niya, ay, Pharaoh, naku, may kasalanan ako. May nakakaalam mag-interpret ng panaginip mo. Yung kasama kong nag-interpret ng panaginip ko doon sa kulungan, 2 years ago. Papakawalan siya. Di ba? 2 years, so 12, 13 years na gano'n ang dinaanan niya. Yung pala, magkakaroon ng famine, problema doon sa kanilang lugar. Mapupunta yung kanyang mga kamag-anak, mapupunta sila sa Egypt, dadami sila doon, etc. Yung pala plano ng Panginoon. Kaya yung akala ng mga kapatid niyang masama yung ginawa nila sa kanya, ano sabi ni Joseph sa kanila? You meant it for evil, but God meant it for good. Siguro ganun din siya. Kala ko nung una, masama nangyari sa akin. Kala ko noon, Lord, ba't ganito? Inaayos ko naman. Bakit parang nawalan pa ako? Dahil nahiwalay pa ako. Hindi, minsan ganun Pag nasa harap ka ng sitwasyon, hindi mo makita. But after some time, you look back, you will say, kaya pala. Yung kaya pala, huli na Kasi pag nandun pa rin, sabi mo, Lord, this is my hope. I will put my mind and remind myself the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Lord, hindi ko man maintindihan ba't ganito ang hinaharap ko ngayon. But I trust in your character. You do not change. Tapat ka sa iyong mga anak. That's what you do. That's what you pass on sa susunod na generation. You relay to the next generation who God is and what He has done. And then finally, yung isa pang R, is renew your commitment to guard and practice the truths God has entrusted to you. Hindi ko alam kung ano oras ako nagsalita. Alas 10, no? Alas 11 na. Okay. Bibilis ako dito. Pasensya na kayo. Pero pwede ko namang renew your commitment to guard and practice the truths God has entrusted to you. Etong ginawa ko. Tinignan ko ang website nyo. Ano nakalagay doon? Who we are. Baka yung iba nga sa inyo, hindi pa nakabisita Bisitahin nyo.
who you are. Ano nakalagay doon? Gospel-centered. We exist to proclaim Christ and Him crucified. You are Scripture-driven. God's Word is our final authority in all matters of faith and conduct. Sola Scriptura kayo. Alam niyo ba yon? Scriptures alone, final authority. Expository preaching. Ewan ko kung bago nyo lang ginawa ito. Pero we teach the meaning of the text and apply it for today. Ito na, tinuturuan na kayo na inyong pastor. Ito ang ibig sabihin ng expository preaching. Na-expose kayo for 1 decade ng hindi expository preaching. Ngayon nakita, ay ganito pala to. Confessionally Baptist. Pero gusto kong i-highlight kasi hindi ko na maalam kung ano yung BFM 2000, etc. Pero nabanggit niyo doon, 5 solas and doctrines of grace. Yan ang pinaniniwalaan nyo. Kingdom-minded, we labor together to strengthen the churches and make disciples of all nations. Oh, again, ano to? Renew your commitment to guard and to practice itong mga truths na to na in-entrust ng Panginoon Diyos sa inyo. Praise God, napakabuti ng Panginoon. Nagdala siya ng isang katulad ng ating kapatid na yung kanyang naging training, ganun. Mismo ang Diyos din nag-train sa kanya. Dinala siya sa ganito, pinunta siya sa ganito, pinakilala siya sa ganitong mga tao, etc. That was all part of God's work. Pero ngayon na-realize niya, Lord, hindi lang pala ito para sa akin. Hindi lang pala ito dito sa IBC. Para pala ito sa CBC. Di ba? Ito yan eh. And so ngayon na, nire-remind na kayo, balikan niyo yung mga yan. Tandaan ninyo itong mga bagay na ito. You are gospel-centered. Ang gospel ba ang sentro ng inyong iglesia? Naiintindihan niyo ba kung anong ebanghelyo? Pag in-interview kayo, tanong nga natin itong medyo nasa mga senior citizen natin. Brother, sister, in 5 minutes, can you explain to me what the gospel is? Narinig nung iba. Sabi, ano ka na umattend dyan? May mga exam. Bakit ayaw mo umattend? Hindi ba? Kasi sa totoo, hindi mo kasi alam eh. Akala mo, bakit pa pinapatanong? Part na nga ako ng music team. Tagal-tagal ko na nagigitara dito at ako na nagda-drums dito. Tatanungin pa akong ganyan. Hindi yun eh. You are gospel-centered. You are not drum-centered. Gospel-centered kayo eh. Kaya yan ang maging focus nyo. You are scripture-driven. Di yung Bible. Tanungin ko kayo, ilang beses nyo nang nabasa ang buong Bible? Ilang taon na kayo sa Panginoon? 30 years. Ilang beses mo na nabasa ang buong Bible? 1/3 ng Bible. You're scripture-driven. Expository preaching. Ba naman si Pastor, tagal-tagal naman natin dito. Romans. 1 taon na tayo dito sa Romans. Iba naman. Kasi ginagawa niya sunod-sunod eh. Yan ang sabi dito. Expository preaching kayo eh. Hindi ba? Pwede bang, dito naman sa narratives naman tayo, natapat na kayo doon. Meron ding narratives. Pero, yan eh. Again, 5 solas. Doctrines of grace. Sorry mga kapatid na hindi ako makakaturo bukas. Sabi, Pastor Derek Parfan, praise God. Diba? Attend kayo para maintindihan nyo. Yung mga humiwalay, yan ang feeling na kulto na kayo dahil naniniwala kayo sa doctrines of grace. Pakinggan nyo bukas. Bakit? Again, baka doon na sabihin nyo after nung turo, kaya pala. Hindi niya na kailangan maghintay ng 10 taon. No? 3 oras pa lang. Kaya pala yan ang ganyan, ganon. And so, yun lang ang prayer ko sa inyo. No? Etong anniversary ninyo, if this is going to be a celebration that will honor and magnify God, focus kayo sa Panginoon, sa Kanyang katapatan. But the way for you to do that in the best way is not just nagkainan kayo ngayon. Praise God, salamat sa mga pagkain. Praise God sa mga nag-serve. Praise God na nandito kayo na maaga pa lang. Praise God sa kantahan nyo kanina. Ang ganda ng kantahan. No? Pero it's not just that.
etong shinare ko sa inyo ng mga RRR na to, di ba? Remind ninyo yung inyong sarili na ito ang ginawa ng Panginoon Diyos sa atin. I-relay ninyo itong mga ginawa ng Panginoon sa younger generation. Marami sa kanila dumating dito, ayos na lahat eh. Hindi nila alam yung mga bagyong dinaanan nyo. And then, balikan ninyo itong mga nakalagay sa we believe na ganito, and then, we're gospel-centered, we're scripture-driven, we're expository preaching, we believe dito sa mga confessions natin, we believe in the 5 solas, we believe in the etong doctrines of grace. We must not confine ourselves sa ating sarili. We're kingdom-minded, so we want to reach out and pray, Lord, your kingdom come. Paano darating kingdom ni Lord? Hindi ko sinisharean yung aking mga kapitbahay, mga kasamahan sa ano at ganito. Hindi, wag lang kayo. And then, one more na gusto kong idagdag, hindi kasama dun sa nakalagay sa inyong manual or sa inyong website, be spirit-dependent. And praise God, narinig ko every month. You have your prayer something. Praise God. And pati yung mga men ninyo natututo na to lead. Praise God. Yung kanina, ang kaganda ng mga prayers inyo. Always be that. Now, wag lang yung ang ganda ba ng prayer ko? Wag lang gano'n. Yun talaga yung laman ng puso nyo. Talaga hinaiyak ng inyo, Lord, eto talaga, kumilos talaga kayo. Gumalaw talaga kayo. And so, ito yung paraan na gagalaw ang Panginoon Diyos ayon sa kanyang kalooban. At nawa, magpatuloy kayo to be faithful. And as I said a while ago, may you become the salt and light dito sa community na to. Dahil sa inyong asin, mauuhaw sila sa salita ng Diyos. Dahil sa inyong liwanag, sa madilim na paligid na to, makikita nyo, ito palang daan patungo sa Panginoon. And I pray na magamit ang inyong pastor. I pray na mag-raise pa ng mga kasamang pastors and elders ang ating kapatid. I pray na yung mga kabataan sa inyo mag-grow. Kanina nagkukwento kami ng asawa ko, sana ano niya yung ginagamit namin for our children's ministry. Dati, awa na kami. And then ngayon, Generations of Grace, super ganda. I pray na sana one day, yun. And I really pray na yung purposes ng Panginoon Diyos sa inyong iglesia will be accomplished. Let's all stand up and let's pray. Aming Panginoon, sinasamba po namin kayo at pinupuri. Dahil kayo lamang po ang tanging Diyos sa buong universe at wala na pong iba. Kayo po ang Diyos na matuwid. Kayo po ang Diyos perfect in justice. Kayo po ang thrice holy God. Kahit po ang mga seraphim na nasa inyo pong harapan, tinatakpan nila ang kanilang sarili despite their purity. In your presence, they feel siguro makasalanan sila. And so when they cry out and worship you, they say, Holy, Holy, Holy. Ang isang beses na holy is not enough. You are the thrice holy God. And Lord, we thank you that despite your holiness, dapat sana kaming lahat tinapon na sa impyerno. Dapat ngayon na nagdurusa kami. Pero Lord, you are not only the holy, righteous, and just God, you are also the gracious, merciful, loving, forgiving God. Pero kami napapatawad lamang dahil po merong nagbayad ng aming mga kasalanan. Kami magiging matuwid lamang sa inyong paningin at makomply yung sinasabing, be perfect as your heavenly Father is perfect. Dahil si Jesus Christ na inyong anak ay gumawa ng perfection obeying you. At yung kanyang perfection ay naipapasa sa mga taong nananampalataya sa Kanya. And so when you look at sinners tulad kami, you see the perfection of Jesus Christ in us. Thank you, O Lord. Thank you for Jesus. Thank you for His sacrifice. Thank you for His perfect work. And thank you, Lord, nung narinig namin ang gospel, pinaunawa niyo po sa amin by the work of your Holy Spirit kung ano tong ginawa ninyo. And then you gave us the grace to repent and to believe. Without yung work ng Holy Spirit nyo, marinig man namin, baka tawanan pa namin yung kwento ng Ebanghelyo. Baka sabihin namin, hindi totoo yan, walang Diyos. Evolution, walang Diyos.
Walang langit, walang impyerno. But because of your work, Lord, we realized the Word of God is true. We realized etong truthfulness na sinasabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And Lord, thank you. You opened our eyes that we repented and put our trust. And thank you when we put our trust in Christ, you forgave us of all of our sins. And you promised na yung sinimulan yung mabuti sa aming buhay, you will finish until the day of the Lord Jesus. And this is my prayer, O God, kung meron po rito who has not yet received Christ as Lord and Savior, ma-realize niya na ito ang standard ni Lord. Be perfect as your Heavenly Father is perfect. At dahil hindi niya naabot yun, he needs Jesus Christ. She needs Christ. I pray, Lord, grant that person the gift of repentance and faith so that today will be the day of their salvation. Have mercy upon them, Lord. And for this church, and for their pastor, and for their leaders, at yung mariraise ng mga pastors, mga deacons nila ngayon, I pray, Lord, for all of them. May all of them work together in unity. May all of them be humble in walking before you. May all of them live with the motivation that all that they do, whatever their thoughts are, their motives are, their relationships, their speech, their conduct, let it all be for your honor and for your glory. And I really pray again, Father, that this church here will be salt and light in this community, and you will use this church for the establishing of your kingdom in some area here, and that, Lord, you will be honored and glorified. Father, thank you. Thank you for what you're going to do through Kalulut Baptist Church. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen and amen.